Naglabas po ng paalala ang Commission on Elections or COMELEC upang tiyakin ang maayos na daloy ng eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ipatutupad po ang campaign at liquor ban simula Mayo 11. Bisperas po yan ng halalan. Pinalalahanan din po ang mga kandidato na alisin ng malalaking tarpaulin sa mga highway at sumunod sa mga patakaran sa kampanya. Sa araw ng eleksyon, tanging ang mga senior citizens, persons with disabilities or PWDs at mga buntis ang maaaring bumoto mula alas 5 ng umaga habang ang regular na oras ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pinilalahanan din po ang mga botante na maghanda ng kodigo, alamin ang kanilang voting precinct at sundin ang tamang proseso sa pagboto. Sa darating po na eleksyon, may kabuang 18,320 na posisyon ang pag-aagawan at inaasahan naman ang 69.6 million na rehistradong botante, kabilang na ang mga overseas voters. Inanunsyo naman ni Department of Budget and Management or DBM nitong Biyernes, Mayo 9 na magkakaroon ng 2,000 piso na dagdag sa honoraria ng mga guro at iba pang poll workers na magsiservisyo sa darating na Mayo 12 o midterm elections. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga tagapagbantay ng halalan. Narito po ang bagong honoraria rates para po sa chairperson mula 10,000 pesos naging 12,000 pesos. Poll clerk mula 9,000 pesos naging 11,000 pesos. Third member mula 9,000 pesos naging 11,000 pesos at para naman sa support staff mula 6,000 ay naging 8,000 pesos. Hinimok din po ng DBM ang COMELEC na agad ibigay ang bayad sa mga guro. Tinatayang nasa 758,549 na poll workers ang magsiservisyo ngayong election. Binuksan na ng Civil Service Commission or CSC ang mga entry-level na trabaho sa gobyerno para sa mga senior high school graduates. Matapos ibaba ang educational requirement para sa first-level positions, gaya na lamang ng clericals, custodial trade at craft jobs. Batay po sa CSC Resolution number 2500229 na ipinasa noong Marso 6, kwalipikado na ang mga nagtapos ng grade 10 o grade 12. Lalo na sa TVL truck o may TASDA NC2 para po yan sa mga sub-professional na posisyon. Kasama pa rin po sa mga kwalipikado ang may mga lumang high school diploma. Nilinaw naman po ng CSC na bukod sa edukasyon, kailangan pumasa ang aplikante sa iba pang requirements tulad na lamang ng training, experience at civil service eligibility. Nasa ahensyang nag-hire pa rin ang huling pasya. Magiging epektibo naman ang bagong patakaran 15 araw matapos mailathala sa official gazette o mga pahayagan. Nagdaos ng kanyang unang misa si Pope Leo XIV bilang bagong pinuno ng Simbahang Katolika nitong Biyernes, Mayo 9 sa Sistine Chapel sa Roma. Siya ang kauna-unahang Santo Papa na ipinanganak sa Amerika. Pinangunahan po niya ang pribadong misa kasama ang mga kardinal dahong alas 11 ng umaga, alas 5 dito ng hapon sa Pilipinas. Inihatid naman niya ang kanyang unang humilya sa wikang Ingles at Italian. Nagpasalamat naman ng Santo Papa sa mga kardinal na pumili sa kanya at nagpaalala ng kanilang tungkuling magpatotoo sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan din niya ang kahalagahan ng personal na ugnayan sa Diyos at sinabing walang kabuluhan ang buhay kung walang pananampalataya. Samantala, itinuturing naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP na isa si Pope Leo XIV sa pinakamabilis na nahalal bilang Santo Papa sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal sa Batangas ayon po yan sa pinakahuling ulat ng PBOX matapos makapagtala ng 2 volcanic earthquakes, kabilang na ang isang volcanic tremor na tumagal ng 2 minuto sa nakalipas na 24 oras at ayon po yan sa latest update ngayong Sabado. Samantala na itala rin po ang 2,042 na toneladang sulfur dioxide kada araw noong Mayo 9 na nagpapahiwatig po ng nagpapatuloy na degassing mula po yan sa aktibong bunganga ng bulkan. Namataan din po ang mahinang pagsingaw ng plume mula po yan sa bunganga na tinangay naman ng hangin patungong timog kanluran.
Bagamat nasa mababang alerto lamang, pinapalalahanan pa rin po ng PBOX ang publiko na ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone dahil po yan sa posibleng biglaang pagsabog ng singaw o pagbuga ng abo at pagyanig. Patuloy naman po na minomonitor ng ahensya ang naturang kondisyon ng bulkan. Naglabas po ng show cause order ang Land Transportation Office or LTO laban po yan sa rehistradong may-ari at driver ng kotse na ginamit sa umano'y di makataong pagbiyahe ng aso. Sa viral video na in-upload po ng Animal Kingdom Foundation, makikita ang asong nasa bukas na trunk ng sasakyan habang umaandar ito sa pampublikong kalsada. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, layunin po ng investigasyon na matukoy kung sino ang nagmamaneho at kung lumabag sila sa mga regulasyon sa kaligtasan sa daan. Maring kaharapin po ng may-ari ng ang mga kasong reckless driving at improper person to operate at motor vehicle na may parusang revocation ng lisensya. Depensa po ng kapatid ng driver, sinagip lang umano ang aso at inilagay sa trunk upang maiwasang makakagat. Gayunpaman, iginiitaman po ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na malinaw ang paglabag sa Animal Welfare Act at nakatakdang sampahan ng kaso ang may-ari. Maaari rin pong pagmultahin ng 100,000 pesos at makulong ng hanggang 2 taon ang lumabag sa naturang batas. Patuloy po na nakakaapekto ang easterly sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang na po dyan ang Metro Manila na nagdudulot po yan ng mainit na panahon na may mga posibilidad na panakanaka mga pag-ulan ayon po yan sa Pag-asa ngayong Sabado. Sa extreme northern Luzon, particular na po sa parte ng Batanes, inaasahan po ang kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil pa rin po yan sa umiiral na frontal system. Apektado rin po ng parehong sistema ang mga lugar sa northern Luzon, gaya na lamang ng Cagayan, Cordillera Administrative Region, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, isolated rain showers at thunderstorm naman ang posibleng maranasan dito po sa parte ng Visayas at Mindanao, dulot pa rin po yan ng umiiral na easterlies. Samantala, wala naman po namataang low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Nagbabala rin po ang Pag-asa hinggil po sa mapanganib na heat index na umaabot po yan sa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius sa 31 lugar sa ating bansa. Kabilang na po sa mga ito ang Sanglay Point sa Cavite na may 46 degrees Celsius, ang Bulong sa Batangas na may 44 degrees Celsius, Tayabas, Quezon na may 45 degrees Celsius, Apari, Cagayan na may 44 degrees Celsius at Butuan City na may 44 degrees Celsius. Pinayuhan rin po ng ahensya ang publiko na iwasan muna ang labis na pagkakababad sa araw, lalo na po sa tanghali. Nire-recommenda rin po ang pag-inom ng maraming tubig at ang pagsusuot ng sombrero, long sleeve at paggamit po ng payong para makaiwas po tayo sa heat-related illnesses. Inaasahan naman po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong bansa na may mga posibilidad po ng localized thunderstorm sa hapon o gabi.